Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking good news mga kababayan. 1.19 trilyong piso ibibigay na sa taong bayan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The Department of Budget and Management fully releases the 1.19 trillion national tax allotment of local government units for fiscal year 2026. The DBM says Acting Budget Secretary Rolando Toledo approves the issuance of the special allotment release order and the corresponding notices of cash allocation on January 26. The release covers the full year NTA requirements of LGUs nationwide as authorized under the 2026 General Appropriations Act. The Department of Budget Department says the move follows the directive of President Ferdinand Marcos Jr. to turn public funds into timely and tangible services. It adds that the full and upfront release highlights the people-centric focus of 2026 budget, prioritizing uninterrupted basic services, stronger local governance, and faster program delivery. This means LGUs receiving funding early, giving communities a clearer and faster path to deliver essential services in 2026. Inuuna nito ang mga pangunahing serbisyo, pinalalakas ang lokal na pamahalaan at prioridad ang mas mabilis na paghatid ng mga programang direktang nararamdaman ng mga komunidad. Gamitin ang budget para sa mga otorisadong pakay at sumunod sa reporting requirements bilang bahagi ng transparency at accountability standards ng pamahalaan. Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking good news. 1.19 trilyong piso ibibigay na sa taong bayan. Akala ng marami ay dadaan pa sa butas ng karayom bago mailabas ang pondo ng gobyerno. Pero ngayong Enero 2026, isang matinding utos ang inilabas ng Pangulo na yayanig sa bawat barangay at munisipyo. Sa dulo ng videong ito, malalaman nyo kung paano mapupunta ang higanting halagang ito diretso sa inyong komunidad at bakit ito ang sagot sa matagal ng hiling na mabilis na serbisyo. Itong Martes, kinumpirma ng Malacanang na inuutos ni President Bongbong Marcos ang maagang paglabas ng kabuuang National Tax Allotment o NTA para sa buong taon ng 2026. Hindi ito patingi-tingi, kundi ang buong 1.19 trilyong piso ay nilabas na ng TBM. Ang layunin, masiguradong ang pondo ay mabilis at ramdam ng bawat Pilipino. Therefore, wala nang dahilan para maantala ang mga proyekto sa inyong lugar. Inuuna nito ang mga pangunahing serbisyo, pinalalakas ang lokal na pamahalaan at prioridad ang mas mabilis na paghatid ng mga programang direktang nararamdaman ng mga komunidad. Noong January 26 pa lamang ay nilagdaan na ni Acting DBM Secretary Rolando Toledo ang Special Allotment Release Order o SARO. Ang pondo ay diretso nang ipinasok sa mga authorized government banks ng mga LGUs nationwide. Sinasabi ng palasyo na ito ay patunay na ang 2026 budget ay nakatuon sa tao. Hindi lang sila tagatanggap ng pondo, sila na ang may hawak ng manibel. Mas pinatibay natin ang serbisyong lokal, mas binibigyan natin ng free hand ang LGU na magdesisyon at mas sinisiguro natin na ang kaunlaran ay magsisimula sa komunidad. Mula sa mga planong alam nila, kailangan nila at sila mismo ang nag-endorso. Pero may mahigpit na babala ang Pangulo, gamitin ang budget sa tama at sumunod sa transparency standards. Hindi ito pera para sa bulsa ng iilan, kundi para sa serbisyong diretso sa komunidad, para sa taong bayan. Gamitin ang budget para sa mga otorisadong pakay at sumunod sa reporting requirements bilang bahagi ng transparency at accountability standards ng pamahalaan. Dahil sa maagang paglalabas ng pondo, mas mapapalakas ang kakayahan ng local government na tumugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Mula sa infrastruktura hanggang sa social services, dapat ay wala ng delay. Therefore, ang bawat sentimo ay dapat bantayan ng taong bayan. Ito ang bagong Pilipinas na mabilis kumilos kung saan ang budget ay hindi nakatenga sa opisina, kundi tumatakbo sa kalsada at hindi binubulsa ng mga nasa kapangyarihan. Dito natin makikilala na sa huli ang katotohanan ang laging mag-iibabaw. Sinasabi sa Juan 1 verse 17, ang kautusan ay binigay kay Moises, pero ang biyaya at katotohanan ay kay Jesus lamang nagmumula. Therefore, sa mundo ng politika, batas ang humuhusga. Therefore, kailangan natin ng katotohanang magpapalaya sa atin mula sa pagkakagapos sa kasalanan. Sabi nga sa 1:8 verse 32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang grasya at awa ng ating Panginoon Jesus ay bukas para sa mga handang humarap sa katotohanan.
Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Idinadalangin namin na ang iyong katotohanan ang maghari sa aming puso at sa aming bansa. Naway ang kalayaang nararanasan namin ay hindi lamang mula sa batas ng tao, kundi ang espiritual na kalayaang nagmumula sa iyong biyaya. O aming Panginoong Diyos, isinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa katotohanang nagpapalaya sa amin na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Jesucristo na siyang aming tunay na tagapagligtas. Salamat po sa inyong pong pag-ibig sa amin at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling at iligtas niyo po kami sa inyong pumuling pagpaparito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, dinadalangin po namin ito. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siyang nabayubay sa krus para sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.